Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Jesus claims all of our possession. And our scripture for today is Psalms chapter 24 verse 1. The earth is in the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So sinasabi sa verse ito na lahat ng nasa mundo, kasi ang mundo is pagmamayari ng Panginoon, and lahat ng nasa mundo, pahalaman, mapahayop, mapatao, lahat yan is pagmamayari ng Panginoon. Lahat ng nabubuhay sa mundo, lahat ng makikita mo sa mundo, all of it are possession of God. So, our first teaching is the Lord owns all things. So, sinasabi dito na lahat ng nakikita mo is pagmamayari ng Panginoon, yung kayamanan mo, yung kotse mo, yung trabaho mo, yung damit na ginagamit mo, yung pagkain na kinakain mo, yung tubig, yung air, lahat yan ang Diyos ang nagmamayari. Wala tayong pagmamayari na sarili natin. Second, the Lord owns all people. So, lahat kasi ng tao dito sa mundo is ang Diyos ang nagmamayari kasi He is the Creator. Siya ang gumawa sa atin. So, sino ba ang nagmamayari sa atin? Of course, ang Panginoon. And lahat ng kahit man isinila, kahit man namatay, lahat yan pagmamayari ng Panginoon. Hindi natin pagmamayari ang sarili natin. Third, the Lord's hold all people accountable. So, kahit pagmamayari tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng tinatawag natin na free will, kung saan meron tayong choice kung anong gagawin natin. Hindi tayo ni-restrict ng Panginoon sa mga pwede nating gawin. Though meron siyang mga rules, meron siyang mga iniutos, pero hindi niya tayo sinapilitan na gawin yon. So, meron pa rin tayong choice. Pero, kung magkakamali tayo, Jesus or the Lord will hold us accountable kung ano yung mga ginawa natin. Meron yung mga consequences. Application number 1, identify the Lord as the supreme owner. So, kailangan kapag nakakatanggap ka ng mga bagay, nakakakuha ka ng mga bagay, nakakapag-achieve ka, kailangan alam mo pa rin sa sarili mo na lahat yun is pagmamayari pa rin ng Panginoon at hindi mo siya pagmamayari. You don't own anything because God owns you. Second, implore the Lord for more blessings. So, kailangan kung gusto mo na maraming blessings ang dumating sa'yo, alam mo na ang Diyos ang nagmamayari ng lahat. So, kaya niyang ibigay sa'yo lahat ng blessings, lahat ng mga pinapangarap mo, mga gusto mo, goals mo. Kaya niyang ibigay kung alam mo na siya ang owner, kung nagtitiwala ka na He is the owner of everything. And last but not the least, improve yourself as a faithful steward. So, sinasabi dito na kailangan i-work natin ang sarili natin upang maging tapat tayo sa pagmamahal ng Diyos. Kailangan lahat ng ginagawa natin is merong learnings, merong improvement so that maging faithful steward tayo sa Panginoon. Yun lamang